Yung akala mo na kapag nakapag-Japan bilig ka na ay gaganda ng karera mo at wala nang uwian. Yun pala, isang malaking patibong lang. Dahil alam nyo ba na halos wala pa nga isang minuto ang playing time ni Jamie Malonzo doon? Tapos pamimisical pa yung 1 minute na yon. Ano pa ipoproduce mo sa 1 minute? At alam nyo rin ba kung ano ang mas malalang parte? Banned na si Jamie Malonzo na hanggang 3 taon dahil sakop na siya ng bagong rule na ginawa ng PBA. Kapag bumigay agad ang career niya sa bilig, wala na siyang babalik ang team sa PBA. At kahit hindi siya iba ng PBA, hindi na raw siya tatanggapin ng Hinebra. Tara! Si Jamie Malonzo na raw ang pinakamaarte na Pinoy na kapaglaro sa bilig. Naisip ng Kyoto Hanaris na walang pasensya itong si Malonzo. Pwede naman nilang bigyan ng break si Jamie after ng ilang games kasi ganun daw ang klase na team na napuntahan niya. Hindi nagustuhan ni Jamie ito kasi gusto niya gamitin siya agad. Kung sa bagay, bakit pa kayo nanguha kung hindi naman gagamitin? Isipin nyo mga kois na halos wala pa ang 1 minuto ang playing time niya last game. Si Jamie Malonzo lang ang Pinoy na minalas na nakaranas ng ganito kasaklap. At dahil nga masaklap ang kanyang karanasan, ayon sa Spain umalis na raw si Jamie Malonzo sa Kyoto Hanaris. At dahil nga rin hindi siya pwede makabalik sa PBA, kaya nakikipagnegosasyon na po siya sa ibang bilig team ngayon. Siguro, naging ganito ang sinapit ni Jamie kasi sa last 5 games na nilaro niya, hindi naman siya naging productive sa lahat-lahat ng Pinoy. Para naging isang kwento na lang experience niya. Hindi pa nga lang alam kung saan team siya dadapo. Mukhang nakarma nga raw si Jamie Malonzo ngayon. Kasi naalala ko, kaya lang naman nag-ban sa mga umaalis ang PBA ay dahil sa kanya. Since nung taga Hinebra na mismong umalis, dun lang din umaksyon ang PBA. Prediction din is no badwa na kapag hindi siya makakita ng lilipatang team ay sa MPBL din ang bagsak nito kasi may mga teams naman doon ang handang magbayad ng gaya sa Hinebra. Syempre ano pa, Pampanga Lanterns lang naman yan or Abra. Sa totoo lang, ganito nangyari kay Jamie Malonzo, maaaring makapagbigay ng magandang effect sa PBA. Bakit? Sa pamamagitan niyan, magdadalawang isip ng ibang mga rookies na umalis ng bansa kasi natatakot sila na baka mangyari din sa kanila to. It's a win-win pala. At kapag ayaw na nilang lumabas, di sa PBA na sila, no choice. Tapos magpapadraft na rin sila. Sa isang banda, hindi pa rin maganda ang pag-ban sa mga players na may gustong maglaro sa labas kasi yun naman ang pangarap nila. Somehow, may konting naitutulong din sa ligang ganitong klaseng patakaran. Ngayon na si Jamie, walang team pang mapapasukan. Naisip din ba ni Malonzo na nagsisisi na siya sa naging mabilis na desisyon niya? O tumatawa na sa likod si Boss Al kaya paninindigan talaga niyang kanyang pagiging Asian import? Sa PBA si Malonzo ay nagka-average ng at least 12 to 13 points per game, 6 rebounds. Ang kaakibat ng kanyang pagiging athletic ay injury prone na masyado, hindi rin consistent ang kanyang shooting. Pero nung malay natin, halimbawa makakita siya ng team na gagamitin siya for longer minutes, baka mapatunayan niya na mali ang Kyoto. Sa katunayan, bago pa man napuntang Kyoto si Malonzo, bawas na talaga yung production niya. Alam ko rin kay Coach Team na napansin niya rin to. Bukod sa napolitika siya sa gilas nung binangko niya, iba na talagang laro niya after na magkaroon ng back injury. So ano masasabi niyo kay Jamie Malonzo mga kois? Breaking news, Matthew Wright kinakausap na ng Phoenix Philmasters para sa another PBA journey niya under sa kanila. Malapit na rin matapos or mag-expire ang kontrata niya ngayong taon at ang PBA na lang din ang kanyang last option kasi wala namang ibang nag-o-offer. At ang sabi, mas malaki raw ang offer na to kumpara nung huli siyang naglaro sa Phoenix. Syempre medyo mabigat-bigat na yung value ni Wright kasi nga nakapagbilig at ang mga PBA teams ngayon umaari ba na rin pagdating sa sahuran. Lumalaki na rin konti ang kanilang standard sa salary cap. At dahil maraming teams ngayon ang nakikipagkompetisyon dahil sa salary, syempre hindi na magpapaiwan ng iba. Para lang klaruhin, si Wright po hindi nasakop ng bagong 3-year ban sa PBA dahil sa panahon na yon hindi pa ito pinapataw. Bagong-bago pang patakaran na yan. Kaya maswerte pa rin si Wright at yung ibang PBA players na umaalis kasi pwede pang bumalik agad. Kung si Wright makakabalik sa kanila, asahan mo na mas lalakas ang offensive side ng Phoenix especially sa outside shots.